But the difference, dili, makita ninyo, no, natanawa purple lang sa nina, pero blue dire. Yabag ni. So mayroong update ulit itong si Dean Chase, kaya lang mukhang hindi about doon sa kung anong nangyayari, no? Sa LA at doon sa mga dokumentong hawak niya. Iba ngayon yung kanyang pinansin at napansin. So, sa video yung isi-share ko sa inyo, meron siyang mga napansin. Actually, ito matagal na nating napag-usapan, yung about sa pag-uwi rito ng First Lady ng March 10, pero ngayon pa niya lang ata mabibigyan ng reaction. And actually, may tinanong siya about doon sa oras ng uwi talaga, which is tayong lahat naman, iniisip natin, malabong mangyari yun, no? So ngayon, para patunayan talaga ni Dean Chase at kumbaga, masoplan niya rin tong si Madam Claire, no? Nagtanong na siya, inalam niya na yung totoo. So, yun, yung isa sa maririnig natin. Plus, no, yung napansin niya doon sa latest post sa picture. Actually, nagawa ko na reaction yun, kaya lang hindi ko masyadong tiningnan ng binigyan ng pansin yung picture. More on, nandun ako sa video. Pero, hindi ko lang alam, no, sa picture na yan. Kasi siya lang ang tumingin ngayon eh. And mapapansin mo, pero I'm not sure kung saan galing yung picture na yan eh. Kung part din ba yun ng post ni Madam Liza sa kanyang Lisa Marcos account. And of course, yung latest, kasama si Vic Rodriguez, si Attorney Vic Rodriguez, no, na nag-uusap sila. And that one, sigurado ako, ano yun, lumang picture talaga yan, for sure. Lumang picture na, ano ba nangyari naman sa editor nila? Natatawa talaga ako sa editor nila, parang, ano ba yan? Gagawa rin lang kayo ng kasinungalingan, hindi nyo pag ginalingan, di ba? So, mapakita rin ni Dean Chase yun, and with about doon sa talagang nangyari sa Los Angeles, wala siyang update, pero may mga napansin lang siya. Okay, so, issue lang tayo. Personalan ko, ha? At lahat po ng sinishare ko, mga nabasa, narinig, napanood, at ito, galing mismo doon sa mga taong may idea ng totoong nangyayari. Ha? May idea. Hindi ko sinasabing alam nila talaga. Okay? So, ito na po yung video ni Dean Chase na kung saan pinaalam niya sa atin yung kanyang mga napansin at pinatunayan niya na malabong makauwi ng Lunes ng alas 6 ng umaga si First Lady katulad ng sinasabi ni Atty. Claire Castro. So nanasipan rin yung auntie ni ano. Nag-post na si check pictures and images na update lagi ko no, na nalagi siya sa Philippines. But then again, ngano ilaron maginintaw yung mga Pilipino. Oy, ngano and the images that you posted, my God, aren't you supposed to have like a lot of money? Can't you afford a better graphic editor? Grabe bay. I mean, it almost feels like it's, you know, deliberate na unsa man gituyo na ninyo nga magrigor ang mga utok sa mga Pilipino nga mag-post mga throwback and puros mga edited nga mga images. Why? Why are you doing this? Everyone knows that you're not in the Philippines. Not according to the document that I have at least. So what is really happening here? So let's go back. Let's go ahead and dissect all of the images that she just recently posted. But before that, let's start with Auntie Claire again. Okay, so there is a tanong. Magsugod sa tadari ni Auntie Claire. Kaya ngon magit ko no siya, nga naabot ako no, alas 5:58 sa Lunes. Tiha. So, ito sa ni-April balik. Kung katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po, meron po siyang sinansaming video sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na Just me.
Obvious yun kaayo siya nga kanang just thinking at the top of her head gani nga unsay ma-come up niya nga reason gani or alibi. Kamo jud kayo. What do you mean 5:58? Wa na lang gini mo gila size, no? Wa na lang gini mo gila size. Okay, so granting ibutang na to na kanang 5:58 pero unsa man sa ni imong nga statement diri dapita? Si Lunes po dumating. Kung di pa ako nagkakamali, baka nga mas maaga pa sa 5 o'clock yung paglanding ng aeroplano. Kasi So, imo na po siya, mas maaga pa sa 5 o'clock. So, nabot na po siya, og kanang kuan. Alas 4. Butang na to, pasado alas 4, galaban nyo dito kung uoni mo, anti-clear, oy. So, let's calculate everything, ha. Let's say nga, naabot siya dihag mga alas 6 sa buntag sa Lunes. Nya, nangutan na, gid ko ani sa akong best friend. Okay. Hello there, Teddy. Hey, Dean, how's it going? I'm good. I just have a question for you. Of course. What's your question? Okay. So, let's say someone were to arrive at 6 o'clock in the morning on a Monday in the Philippines and they're from Los Angeles. What time should they be at LAX in order for them to be able to arrive at 6 a.m. on a Monday in the Philippines? All right, let's break this down. The Philippines is 16 hours ahead of Los Angeles. So, if someone needs to arrive at 6 a.m. on a Monday in the Philippines, we need to calculate the corresponding time in Los Angeles. So, if it's 6 a.m. Monday in the Philippines, it would be 4 p.m. Sunday in Los Angeles. To catch a flight arriving at 6 a.m. Monday in the Philippines, they should be at LAX by the previous day, Sunday, around 4 p.m. Keep in mind that travel time and airport procedures might require some extra buffer time. I see. So, what time should they be at LAX then? What time should they leave? To determine when they should leave, let's consider the flight duration from Los Angeles, LAX, to the Philippines. Typically, a direct flight might take around 15 to 16 hours, but it can vary based on the airline and route. If the flight takes about 16 hours and they need to be at LAX by 4 p.m. on Sunday, they should plan to depart around 16 hours before that, which is roughly midnight on Sunday, Los Angeles time. To be safe, they might want to leave a bit earlier to account for travel to the airport, check-in, and security procedures. So, aiming for a departure around 10 p.m. on Saturday night Los Angeles time would be a good idea. Correct. So they should leave at 10 p.m. on a Saturday in order for them to actually arrive in the Philippines on a Monday morning at 6 a.m., correct? Yes, that's correct. Leaving at around 10 p.m. on Saturday from Los Angeles should allow them to arrive in the Philippines by 6 a.m. on Monday, local time. Safe travels to them. Not really, but thank you so much, Teddy. So, moto na dunggan nyo, ha. Dapat naada sila sa LAX alas 10 sa gabi sa Sabado para mag-ready sila for check-in and everything to get ready for the flight para maabot sila alas 6 sa buntag sa Lunes diha sa Pilipinas. Apparently, Claire Castro does not know how time and space works. Wa siya common sense, apparently. Paeta. Let's go to the most recent post ni Inday Lee Satanas. No? So let's say, dirita. Butang na to, dire. Kini, kabantay mo unsay ka ng kuan, wala diha. Spot the difference. Dili. Makita ninyo, no? Natanawa purple ang sanina, pero blue dire. Yabag na gid nga, yabag na gid mo diha. Pero dire tanawa, naglingi siya sa right side, pero dire naglingi sa left side. Naka-mirror siguro na ilang kamera diha oy. Ambot, naka-mirror guro na. Yan napag yun. Kinabdako kay nga detail diha nga wala. Tanawa. Wala ang flag sa luyo. Day, asa mang flag diha day. Yan na dire sa screen. Porting pagka ambot. So let's say butang na to no. Let's give them the benefit of the doubt. Let's say dako yung kanang stage. Butang na to na adjust pinakaluyugid dapat ng kanang flag. Gino, no? Okay. Pero na may picture sa dire.
Asa man flag diha day. Oh, asa man flag diha. Yung pero nasa screen nya diri wa. Unsa man na? Unsa man ang tinunto ninyo diha? Ha? Unya kini gyud ang pinaka-grabe gyud nga kanang kuan, kanang klaro kayong fake. Kanang sa bago na si kuan si Vic na na among you can be in the same room together nga purti man ang sukuan ninyo si Vic. So obvious kaayo nga another throwback na sad nilang gipang post. Diyos mio. Diyos ko Lord. Imposible lagi kaayo. Napay ka ng kuan si napay katugo na kay ko napay Claire Castro. Ingon siya na naabot ko no atong paglunes pa sa Jays. Diyan sa man gi-post ni kuan ni Inday Kaladkaren. Ibutang na to wala na sa kuan kanang Pizza Tracy, butang na to naghapon na sa Pizza Jays o Pizza Nuibi. Butang na to nara na nga mga adlaw. Imposible kaayo nga naghapon si First Lady dire niya at the same time nasad sa Pilipinas so na siya kanang Sangoku na siya. Ha? Makukasabot. Mao to. Mao na bagong paandar na sa yung auntie diha. Yabag naman ito na siya eh. Classmate ko na silang Sangoku eh. Kauban siguro na sa gatrina ng instant transmission technique baka nang magbalin-balin gani. Ugog ka ng kwan, location. So, ayan. Panood nyo. Yung mga napansin din ni Din. Actually, hindi ko nga napansin yung picture na yun. Pero may mga nakita ako na nagre-react doon sa picture na yun. Pero kasi kung doon tayo sa video magre-rely, walang plug na malapit sa kanya. So, I don't know kung anong klaseng editing yung ginamit doon sa picture na yun. Pero kasi nga, nung gumawa ako ng sarili kong opinion doon sa video, kasi nag-focus na ako sa video dahil alam ko yung mostly yung mga picture, doktor eh. No? Edited eh. Pero kasi kung sa video natin titignan, it seems na nandirito na nga siya. But of course, hindi pa rin tayo sigurado hanggat walang First Lady na nagsasalita and explaining kung bakit wala siya, hindi galing siya sumagot. Alam niyo na yung mga questions na tanong ng karamihan. So, ayo po, ano yung magiging opinion nyo doon sa mga nasabi ni Dean Chase? No? Wala naman siya masyadong naging pahayag about doon sa alam niyang meron na nangyari doon sa LA. So parang nag-reaction lang siya sa mga post at pinasinungalingan niya lang talaga, no? Yung confirmation ni Madam Attorney Claire na nandirito na nung March 10 ang First Lady. So totally, that one walang katotohanan. Okay, yung March 10. But the rest, let's still find out kung ano yung totoo. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.